Indie Remelin. Mag-tutorial tayo guys kung paano magplansya ng disdasya. Ito ay disdasya. Ito ay ang damit na mahaba. At ang itong damit ay height niya siguro mga 62. 6.2 ito at saka double triple XL. Malaki guys. Kaya tuturuan ko kayo guys kung paano ito paplansyahin. Para hindi kayo mahirapan. Yung mga baguhan dyan na mga bagong upload sa Middle East, panoorin nyo guys kung paano yung ituturo ko sa inyo para hindi kayo mahirapan sa pagplansya ng isdasya. Kasi may mga bahay dito sa Arabo, mga bahay ng Arabo na hindi sila nagpapaplansya sa labas pag isdasya. Kaya dito sa amin, ito na yung natapos ko guys. Sobrang dami na natapos kong pinalansya ngayon lang. Gaya dito sa bahay namin, hindi yung mga amo namin hindi nagpapa-laundry. Kaya ito, makikita yung pagplansya ng dami. Ganito lang guys ang pagplansya ng disdasya. Nauna, di ba ganyan? Kailangan i-open nyo ito para mapasok mo dito sa dulo ng plansyahan. Tapos, buhusan mo siya ng tubig para mas mabilis yung hindi ka mahihirapan guys sa pagplansya ng isdasya. Kailangan marunong ka. Kasi pag hindi mo unahin dito sa likod, dapat unahin mo dito sa likod. Para pagplansya mo mamaya sa likod, hindi mo napaplansyahin dito. Kasi mahirap kasi yan plansyahin pag sa harap na. Tapos, isusunod mo yung kamay. Kasi yung kamay guys, pag hindi ka marunong, pagplansya mo sa harap, pagplansya mo sa likod, pag hindi ka marunong mag-diskarte, mahihirapan ka talaga. Aabutin ka ng isang oras sa pagplansya. Kaya ganito lang guys yung style. Kailangan hawakan mo yan dito. Di ba may mga ano dito? Hawakan mo yan at saka padaanan mo na siya ng plansya. Hanggang dito sa kwelyo. Ito guys. Ayan, di ba? Ano na siya? Medyo okay na yung kamay. Didiretso natin sa kabila. Habang ikaw ay nagpa-plansya, di ba may plates dito? Paabutin mo dito sa plates yung pagplansya ng plansya mo. Para mamaya, ganyan. Yung plates dito, yung pillow dito, padaanan mo lang ng plansya kasi nakaano na yan, nakaset mo. Gaya din dito sa kabila. Ganun din gagawin mo guys. Ayan, sa likod ko inuna. Ganun pa rin yung natin yung ano. Ayan, sa pangalawang kamay na tayo guys. At saka iharap mo. Para hindi ka mahirapan guys sa pagplansya sa mga disdasya ng amo mo. Pag may mga disdasya kasi na hindi pinapalundri, pinaplansya lang sa bahay gaya dito sa amin. Hindi ito pinapalundri. Tapos itong kamay, kailangan i-apa mo dito sa plansya. Sa board niya, yung kamay yung dalawa para hindi siya mapunot. Tapos isasara mo itong button niya. Butonis. Ayan. Isasara mo yan para pag plansya mo, diretso-diretso yung plansya mo. Bago kasi ito. Tsaka napakalaki. Kaya mo siya sarado. Tapos ayusin mo yan. Di ba may place doon sa likod? Dito sa likod may place doon sa likod. Kailangan nakaano yan siya. Naka-plain. Kailangan naayos mo yung plate sa likod. Ayan. Tapos basahin mo siya ng tubig. Para yung pagplansya mo, diretso-diretso. Mabilis yung pag ano niya. Mawawala yung mga kunot. Kailangan may tubig kang gagamitin. Para hindi ka mahirapan pagplansya guys. Gayahin mo itong tutorial ng kung paano plansyahin itong disdasya. Alam nyo guys, ang disdasya guys, aabotin ito ng ilang minuto.
Siguro mga 10 minutes ang kaya ni nito. Bago matapos yung isang isda siya, pag marunong ka na. Pero pag hindi ka pa marunong guys, aabutin ka ng isang oras. Pag hindi ka marunong magplansya ng isda siya, aabutin ka talaga ng isang oras. Kasi napakahirap ng plansyahin ito. Ayan, di ba may plates? Kailangan yung plates na nakaayos yun. Ayan, di ba? Tapos, kailangan, ayan, may plates, di ba? Ayan, ayusin mo yung ano. Kailangan pag ano mo, kailangan naka-plain mo lang. Sige, magkunot-kunot. Tapos makain mo yan. Tapos, padaanan mo siya ng plancha. Yung plate sa gitna. Sundan mo lang yung dating plates niya para hindi ka mahirapan. Basta naka-plain lang siya, kasi ang disda siya kasi kailangan wala kang makikitang kailangan guys yung ano niya, yung disda siya wala kang makikitang kunot-kunot eh. 10 na minuto na yung natin na consume, hindi pa tapos sa harap. Mahirap talaga itong disda siya kasi plansyahin, medyo matagal kasi ito matapos guys. Ayan, ano na siya. Kailangan kasi yung disda siya, sa pagplansya ng disda siya, kailangan wala kang makikitang kunot-kunot. Kasi kunting kunot lang yan guys. Pag masilan yung amo mo, paplansya ulit sa'yo yan. Kaya nga sa laundry nila pinapadala yung ano, yung pagpaplansya ng disda siya kasi maraming hindi marunong magplansya ng disda siya. Mahirap kasi ito. Ako, masanay na ako magplansya nito kasi yung damit ng mga alaga ko, hindi ito laundry. Ako lang nagpa-plansya nito. Kaya minsan inaabot ito ng 20 piraso. Sobrang dami. Tagal matapos. Tapos andyan pa yung amo mong kung ano. Kaya kanina, tinawag niya ako. Alam niyang wala akong panahon magplansya. Kahapon nagplansya ako isang basket. Hinatid ko kaagad doon sa kwarto ng mga alaga ko. May bisita siya kahapon. Kanina nag-general cleaning ako. Paano ako makapagplansya? Tapos kung anong isasabihin. Ayan guys, kita mo guys. Diba? Diba yung plates kanina sa harap? Ito na guys. Yung plates sa harap kanina. Kailangan ayusin mo yan. Kailangan may tubig ka guys sa pagplansya ng disda siya. Kailangan may tubig kang gagamitin. Hindi pwedeng wala kasi hindi ito kikinis kung walang tubig. Ganito kahirap ang pagplansya ng disda siya. Ayan, kita mo yung plates. May plates pa rin siya. Kailangan lang yun. Yung plates na sa harap. Pakita ko sa inyo yung kinalabasan ng pinalansya ko. Parang nasa laundry lang pag ganito yung gagayahin mo. Diba kanina, dito tong pinalansya ko na kanina. Kaya hindi na, hanggang dito na lang plansyahin mo kasi plansyado naman dito. Pero kung hindi mo kasi plansyahin dito sa likod, pag plansya mo sa likod niya, kunot-kunot yan guys, mahirapan ka. Ayan, kung makikita mo siya. Hindi mo na kailangan kung makikita mo guys, hindi mo na siya kailangan plansyahin dito. Kasi kanina nung pinasok ko siya dito, na-plansya ko na yan dito sa taas. Kaya ganyan yung idea kung paano magplansya ng disda. Guys, yung pinalansya natin, ayan. Ano na ito? Wala ka nang makikitang kunot-kunot yun guys. Ready to suot na ito guys. Ayan. Okay, okay na siya. Hindi na siya kunot-kunot. Yung makikita mo, hindi yan kunot. Kundi yung dumikit lang yung ano. Kaya sa pag hanger na naman, tanggalin mo yung isang ito dito para papasok yung hanger. Diba, sinirado ko hanggang dito kanina. Kaya tinanggal ko siya para makapasok yung hanger natin. Ayan. Tapos, isasarado mo siya ulit. Isasarado mo lang yung sa pinakadulo. Yung sa pinakadulo niya, yun ang sasaraduin mo lang para hindi siya hindi mapiktuan, hindi kumunot dito.
hindi siya kumunot dito na area, hindi siya kukunot. Ayan, kung makikita nyo yung pinalansya kong mga, ayan na yung naplansya ko guys. Ilang piraso yan, 5. Kaanim ito. Ayan. Ganyan ang pagplansya ko guys, mayroon pa akong isa. Ito ay paplansyahin ko pa to. Ipapakita ko ulit sa inyo kung paano ko siya plansyahin guys ha. Ganong proseso pa rin, parehang proseso. Ayan, di ba? Tinanggal ko na. Tapos, pasok natin dito. Kasi paplansyahin natin itong plates niya. May plates kasi dito. May plates din dito. Tapos dito, kailangan maplansyahan. Kasi ano pa rin, process. Ayan. Ngayon, tanggalin na natin. At saka, diretso na tayo sa kamay. Diretso na natin yung kamay. Guys, pag masanay ka na sa pagplansya ng disdasya guys, mabilis lang. Gayahin mo lang yung proseso kung paano ko siya ginawa. Yun na lang yung gagawin mo araw-araw para hindi ka mahirapan. Ako, ganyan lang. Ganyan ito o gaya nito. Mabilis lang ito guys. Mabilis ko na ito matatapos kasi sanay na ako sa pagplansya. Dito na naman tayo sa kabila. Diba yung huli kong pinalansya sa kamay niya sa likod. Kaya sa likod ka rin dito mag-uumpisa. Sa pagplansya ulit dito sa kamay niya, sa likod ka na mag-uumpisa. At saka iharap mo siya. Iharap. Ayan. Diretso yan dito sa liig. May plates kasi, may pilo kasi siya dito. Para yung pagplansya mo, makinis siya tingnan, malinis. Ayan. Tapos ngayon, isasara na natin siya dito sa harap. Ayan, isasara na natin to kasi plaplansya. Ayan, tapos na nating nasarado yung liig guys, di ba? Natapos na. Babasahin na natin siya ng tubig. At saka hawakan mo dito sa kilid at saka kilid. Tapos yung plate sa likod, makikita mo naman kasi yan. Aayusin mo lang yun, ipi-plane mo lang yung disdasya. Tapos plansyahin mo na siya. Diretso lang yan guys. Wala ka nang pwedeng problemahan dyan. Diretso lang yan. Kasi naka-plaster na yung plate sa likod. Oh. Tapos, diretso tayo dito. May plates dito, di ba? Kailangan, ganun pa rin yung plaster ng plates niya. Kasi, para hindi ka na mahirapan. Sundan mo lang yung plates niya. At saka plansyahin mo lang siya guys. Kung marunong ka na magplansya, madali lang siya, madali lang. Basta ang importante, isiguraduhin nyo na yung mga kunot-kunot ng disdasya na pinaplansya nyo ay mawawala. Kasi, pag may kunot-kunot kasi yan, talagang sisigurado, pauulit talaga sa'yo yan ang amo mo. Kasi ayaw nilang may kunot. Diba ganyan? Sundan mo lang yung plates niya. Diba maliit yung plates nito? Nung kaninang isa ay malaki. Kasi bago yun. Ito ay luma na tong ano na to. Medyo matagal-tagal na siya. Kaya yung plates niya ay naka-plaster na. Susundan mo na lang. Yung isa yung una kanina, naka-plaster naman yung plates. Pero syempre bago. Minsan mag-disalign yun. Kailangan mo sundan mo lang yung niya. Yung dati niyang plates. Ayan, ganyan lang guys. Simple process lang. Kaya para hindi ka mahirapan sa pagplansya ng disdasya. Ayan. Ngayon, yung plates niya ay hanggang dito lang guys. Dito wala na siyang plates. Kasi iba-iba kasi yung ng disdasya. Basta sundan mo lang yung dating plates niya. Yun lang yun. Para hindi ka mahirapan sa pagplansya ng disdasya. Kahit anong dami ng disdasya na plansyahin mo, same process lang. Ano lang yung kapag plansya ng disdasya. Mahirap ito. Isunod natin yung abaya. Kasi yung abaya kasi ginagamit kasi pinaplansya kasi yan ng ng bukor. Bukor kasi ginagamit ng
sa abaya. Pero pakita ko sa inyo kung paano planchahin yung abaya pag walang amo mo. Pwede mo siyang planchahin ng plancha ng ganito. Pakita ko sa inyo kung paano planchahin yung abaya. Ayan guys, dito na tayo sa dulo, di ba? Yung kanina pinalansya ko ito dito banda. Yung pinalansya ko kanina dito, di ba? Dito. Kaya yung planchahin na lang natin ay dito lang. Kasi nakaplansya naman yan dito, hindi naman yan kumunot. Hindi na yan kukunot guys. Dito na lang. Ayan. Okay na yan. Tapos, ngayon, ay kailangan natin siyang i-hanger. Simpra ano lang, tinanggal ko yung isa, diba? Tapos, lagay yung hanger. Kasi, maglagay mo ng hanger, ayan, isasarado mo na lang siya. Ayan guys. Ayan. Ito na yung ating disdasya guys. Tapos na natin itong na-plancha. At saka na, ayan na guys. Hindi na, pwede mo siyang isusuot na. Wala ka nang kikitang kunot-kunot guys. Ayan, napaka parang nasa laundry lang. Thanks for watching.